May mga tao talaga na kapag ginawan mo ng mabuti, ay gagawan ka pa rin ng masama. Pero huwag kang mag-alala, ang Panginoon, nakikita niya ang ginagawa nilang kalapastanganan sa'yo. Ang sagot ng Panginoon, Kawikaan 17 verse 13. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay hindi mawawala. Kaya huwag kang mag-alala at huwag kang maghiganti kapatid pag ginawan kanilang masama. Ang sabi dito, itinatakwil ng Panginoon ang mga taong ito. Sabi niya, ang kapahamakan sa buhay nila ay hindi mawawala. Mapunta naman tayo sa verse 15. Ang humahatol sa walang kasalanan at umaayon sa kasamaan kay Yahweh ay kapwa kasuklang-suklang. Verse 13 at verse 15, dalawang beses na sinabi ni Lord na suklam-suklam sila, mapapahamak ang buhay nila. In short, itinatakwil ng Panginoon ang mga yan. Ang Panginoon kapatid ipinaglalaban kanya. Kaya huwag kang maghiganti. Ang Diyos na mismo ang gumagawa ng laban para sa'yo. At ang mga tao na ito, kapag hindi sila nagsisi at nagbago, hihintayin nila ang hagupit ng Diyos para sa kanila. Gaya na lang ng nangyari kina Moses doon sa Egypt. Hinintay pa ng kalaban ni Moses na dumating sa ikasampung dilubyo na tamaan ng kanilang lugar bago sila magbago at pakawalan yung mga alipin na isinave ni Moses. Kaya kapatid, ang gawin mo, love your enemies. Magpakumbaba ka. Kasi kung sinong ibinababa ay siyang itinataas. At kung sinong nagpapakataas, siyang ibinababa. Sabi dito sa Mateo 10 verse 16, tignan nyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Kapatid, ganito kasi yan. Kung tunay kang sa Diyos, may iba ka talaga sa lahat. Kasi para kang tupa na inilagay sa kalagitnaan ng mga taong mang-uusig. Kaya kapag nararamdaman mo na parang tama ka naman, pero inaaway ka pa rin. Tama ka naman, pero pinipilit ka pa rin nilang pabagsakin. Ibig sabihin kapatid, siguro meron kang calling. Kasi kapag biglang naiirita or galit ang tao sa'yo na walang rason, ibig sabihin the light of God reflecting at you. At ang mga tao na yon nakikita nila yung mga weakness nila, nakikita nila yung masamang ugali nila sa pamamagitan ng presensya mo. Kaya nga sabi dito sa verse 15, ang humahatol sa walang kasalanan ay umaayon sa kasamaan. Talaga kasing may humahatol sa mga taong kahit walang kasalanan. At sinugo ka ng Diyos, kaya dapat maging matilino ka at maging maamo ka na parang kalapati, sabi dito sa verse. Bakit importante yon? Kasi first of all, you are a reflection of God. Ikaw na tao, ikaw ang nagpapakita ng Christ-likeness. Sa'yo nagre-reflect ang kadakilaan ng Diyos. Kaya minsan, kapag may nakakausap kang tao tapos hindi taliwas yung sinasabi at yung action mo, Bobo? Bobo ka ba? Bobo! sasabihin nila, ay, ganyan pala ang Diyos nyo. Kung ganon, ayaw ko maging Diyos ang Diyos nyo. Kaya kapatid, ang sinasabi ng Bible, ipamuhay natin, i-apply natin sa buhay natin. Imbes na mag-akay tayo ng mga tao, is napapalayo pa sila at nagagawang parang kasinungalingan ang ating mga sinasabi. At pansin ko kapatid, na dumarami na ang mga taong ganito. Yung nang uusik, mapagmataas at yuyurakan ng iba para lang sa pansariling interes. Walang ibang hangad kundi manakit at manlamang sa mga kapwa. At alam mo ba na isa lang ang ibig sabihin nito kapag dumadami na ang mga taong ganito? Makikita mo rin ito sa nagte-trending ngayon na Epstein Files. At ang sabi dito sa 2 Timoteo 3 verse 1-2, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga kaguluhan sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Iisa lang ang ibig sabihin niyan kapatid. Ibig sabihin, nasa huling mga araw na tayo. Kaya yung mga nagsisilbi sa Panginoon, kapit lang kayo kapatid. Kapit lang kayo. Dahil ang sabi sa Bible, marami mang kalaban ngayon dito sa mundo, pero sa langit, isa-isa tayong bibigyan ng reward. Kikilalanin ng Diyos at aariin niyang ganap. Yang yes,